Malungkot ang mukha ni Bernhardt, ngunit sumagot siya na ang pagkatalo gayon din ang mga tagumpay ay bahagi ng buhay ng isang mandirigma, at hindi mahalaga ang kanilang bilang. At sa isang malakas na pagkuyom ng kanyang mga kamao ay idinagdag niya na sa huli ay tiyak na papatayin siya nito gamit ang kanyang sariling mga kamay. Ang sagot niya ay ikinatuwa ng Reyna. At tumawa siya at sinabing, tama, ngayon ay tiyak na makikilala niya ang kanyang tapat na si Bernhardt. Ngunit ngayon, higit sa lahat, iniisip niya kung anong pagkakatawang tao ang nasa tabi niya. Humingi ng paumanhin si Bernhardt sa hindi pagpapakilala sa kanya ng mas maaga at sinabi na ito ay sinadya ang pagkakatawang tao ng kalikasan at siya ay bahagi ng isa pang grupo na hinahabol din ng pagkakatawang tao ng mga pakpak. Matapos sabihin sa Queen ang tungkol sa kanya, sinabi niya na siya ang kanilang bagong kakampi at pumayag na tulungan sila. Kaya dinala niya siya rito at ipinakilala sa Reyna bilang pasasalamat sa tulong na ibinigay niya sa kanila noong ekspedisyon lalo na sa pag-aalaga sa kanyang mga sugat. Ngunit may nawawala at tinanong siya ng Reyna kung ano ang iba sa grupong sinabihan siya tungkol sa ulat. Sumagot ang mandirigma na ang mga iyon ay halos hindi matatawag na miyembro ng grupo, dahil sila ay isang sugatang lalaking ganid at isang maliit na batang babae na nag-alok sa kanila ng kooperasyon bilang kapalit sa kanilang paggamot at proteksyon. Ang batang babae mismo ay maayos at ibibigay nila siya sa isang pamilyang kinakapatid mamaya. Ngunit ang lalaking ganid ay nakahiga ng walang malay sa infirmary, ang kanyang kalagayan ay lubhang malubha at siya ay luray-luray. Sinabi ng mandirigma na kung gusto ng Reyna, maaari nilang dalhin siya dito sa pamamagitan ng puwersa. Pero sabi niya wag daw. Lumapit si Reyna Rag-Elsa kay Nadia at sinabihan siya ng welcome. At pagkatapos ay inilahad ang kanyang matipunong kamay upang ipakilala ang kanyang sarili, ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Rag-Elsa Einerjar. Nakipagkamay si Nadia at nagpasalamat sa mainit na pagtanggap, ngunit hindi nagmamadali ang Reyna na bitawan ang kanyang kamay at tinanong kung ano ang inaasahan niya sa pakikipagtulungan sa Levithean. Nagulat si Nadia sa tanong nito. Nang makita ang kanyang pagkalito, binalaan siya ng Reyna na kung siya ay isang nakapasok na especially iya, nais niyang malaman kaagad ang tungkol dito. Sinabi ni Nadia na gusto niyang malaman ang lahat tungkol sa sanga ng puno na nakapaloob sa kanyang katawan. Ngunit sa sandaling sinabi niya yon ay may sumigaw sa pangalan ng Reyna. Ang isa sa mga babaeng mandirigma, na mukhang isang taong lobo, ay sumigaw sa Reyna na huwag makinig sa mga kwento ng estranghero. Naamoy niya ang baho ng mga pakpak mula rito. Agad niyang itinuro ang daliri kay Nadia, nagtatanong kung nasa kanya nga ba ang sanga na natanggap niya mula sa may pakpak na nasa loob niya. Isa sa mga may sungay na mandirigma ang nagbigay sa kanya ng masamang tingin. Natahimik si Nadia, hindi alam ang sasabihin at saka tinanong ng Reyna kung totoo. Sumagot si Nadia na oo totoo at ramdam pa rin niya ang sanga na umaalingaw sa loob niya pagkatapos ng pakikipagpulong sa may pakpak na pagkakatawang tao. Ngunit pagkatapos nito idinagdag niya na sa kabila ng lahat ng iyon, wala siyang alam tungkol dito. Tinanong ng Reyna si Bernhardt kung siya ang nagsabi sa dalaga tungkol sa sangay. Ngunit sumagot ang lalaki na wala siyang karapatang magbahagi ng anumang impormasyon nang walang pahintulot nito. Tiningnan ng mabuti ng Reyna si Nadia, kung siya ang hinahanap ng may pakpak na pagkakatawang tao, kung gayon ito ay isang napakagandang pagkakataon para sa kanila. Gayunpaman, isang takot na mandirigma ang biglang pumasok sa bulwagan at direktang hinarap ang kanyang kamahalan. Nagalit ang Reyna sa pag-uugaling ito at tinanong kung bakit pinasok niya ang dyablo sa bulwagan sa isang pulong ng hari. Humingi ng paumanhin ang mandirigma at sinabing ang bagay ay lubhang apurahan. Sa ngayon isang demonyo ang nagising sa isa sa mga mapayapang lugar na may mga mamamayan. Si Anunta ang nagising at nagalit at nagsimulang sirain ang lahat sa paligid niya. Nagkaroon ng walang awa na patayan. Kaya ano ang maaaring naging dahilan upang magalit si Anunta at sinimulang sirain ang lahat? Balikan natin ang simula ng kwento ni Anunta, sa mismong gabi kung saan kinuha ng pagkakatawang tao ng mga pakpak ang lahat sa kanya, lahat ng kanyang pinanghahawakan. Matapos ang pagkawasak ng nayon, ang sumpa ng dragon ni Azedhaka ay nagsimulang humina at nagsimulang mabawi ni Anunta ang kanyang katawan. Nasa anyo pa rin siya ng isang nakakakilabot na butiki na nagliliyab sa itim na apoy, ngunit wala na siya sa anyo ng dragon. Pinuno siya ng sakit at galit at wala siyang magawa. Napagtanto niya na nagsisimula na siyang mawala sa kanyang sarili at ang kanyang malay ay dumudulas mula sa kanya. Isang hakbang na lang si Anunta mula sa pagiging halimaw magpakailanman na wala ang kanyang sarili. Kailangan niya ng isang bagay upang ipaalala sa kanya kung sino siya.
Ang halimaw na naging siya ay ibinaling ang kanyang pangit na ulo patungo sa nasusunog na nayon. Nang makita niya ito, napagtanto niya na may isang kakilakilabot na nangyari at lahat ng iba ay nawala sa background para sa kanya. Sa wakas ay nakontrol niya ang halimaw na ito at humakbang muna ng isang pansamantalang hakbang. Tapos isa pa, at pagkatapos ay tumakbo siya ng diretso sa apat na paa patungo sa nayon. Tumakbo siya ng napakabilis na nag-iiwan lamang ng bakas ng itim at pulang aura sa likuran niya. Tumakbo siya na parang dito nakasalalay ang buhay niya at kaya niyang magbago at ayusin ang iba. Ngunit nang marating niya ang gilid ng nasusunog na nayon, umungal siya sa kawalan ng pag-asa at napuno ng kanyang hiyaw ang nakapalibot na lambak. Ito ay isang hiyawan ng kawalan ng pag-asa, galit at sakit. Nanlaki ang mga mata ni Anunta at hindi makapaniwala sa nakikita. Isang bagay na minahal niya, ang kanyang katutubong nayon kung saan siya lumaki at namuhay sa buong buhay niya ay nilamon ng walang awa na apoy at maraming sunog na bangkay ang nakahandusay. Nang makita ang lahat ng ito ay nabawi ni Anunta ang buong kontrol sa kanyang katawan at isipan at ang sumpa ay nagsimulang unti-unting umatras mula sa kanya. Ang kanyang nakakatakot na nasusunog na shell ay nagsimulang magsingaw. At ginawa ni Anunta ang unang pansamantalang hakbang. Sumunod ay ganap na siyang malaya sa mga labi ng sumpa at tumungo. Ngayon ay interesado lamang siya sa isang bagay o sa halip ay isang tao lamang. Ang mga kamay na nawala sa kanya ay nakabawi na at nag-aapoy na may parehong itim na pulang aura. Desperado siyang lumapit sa isa sa mga nasunog na bangkay. Ang kanyang pinakamamahal na kapatid na babae na gusto niyang tulungan, ngunit pinalala niya ang mga bagay, pinalala pa ng maraming beses. Sumandal si Anunta sa bangkay na basang-basa ang sarili sa luha at hindi alam ang sasabihin. Napakaraming nawala sa isang araw at lahat dahil sa kanyang katangahan. Sa pagtingin sa kanyang sunog na bangkay, ang tanging salita na maaari niyang pisilin ay ang hilingin ng kanyang kapayapaan at isang masayang paglalakbay sa kabilang mundo. Ngunit pagkatapos ay naubusan siya ng mga salita at ang kanyang mga mata ay puno ng dugong luha. Nagsimulang sumigaw si Anunta at itinaas ang sunog na bangkay sa kanyang mga bisig. Nanginginig siyang yumuko dito. Muli ay hindi niya napigilan ang kanyang desperado at nakakadurog na pag-iyak habang walang tigil ang pag-agos ng mga luha sa kanyang mukha. Ang lahat ng ito ay napanood ng Whitefoot at narinig niya ang desperadong mga pangako ni Anunta na nagbanta sa pagkakatawang tao ng mga pakpak na papatayin niya siya mismo sa kanyang sariling mga kamay at nanumpa siya dito. Si Anunta sa lahat ng galit na kanyang kaya ay sumigaw, "Giu!" Umaasa na ang kanyang desperadong sigaw ay makarating sa langit at marinig ng kanyang umaatake. Hindi na mabilang na beses na itong naalala ni Anunta at nagising mula sa bangungot na ito, ngunit kahit na ganoon ay puno pa rin ng luha ang kanyang mga mata. Nakabenda lahat siya at nakahiga sa kama. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa gitna ng isang hindi pamilyar na bahay at nagtaka kung ano ang lugar na ito. Ito ay lumabas na sa lahat ng oras na ito ay may isang maliit na batang babae na may malalaking tainga tulad ng isang daga sa disyerto sa tabi niya malapit sa kama. Sinabi niya ang isang hindi maintindihan na parirala, kokanin, at tuwang-tuwang tumitig sa ating bayani. Tinitigan siyang mabuti ni Anunta at hindi niya namalayan kaagad kung anong klaseng nilalang siya. Ngunit ang ganoong ka-cute ay natakot sa kanya. Naisip niya na ang kakaibang batang babae na ito ay maaaring isang pagkakatawang tao, dahil mayroon itong hindi pangkaraniwang hitsura. Ngunit pagkatapos ay nagmamadali siyang bumangon sa kama, dahil wala siyang oras para sa lahat ng ito at hindi niya kayang magpahinga ng matagal. Ang tanging bagay na interesado siya sa ngayon ay kung paano niya mahahanap ang kinasusuklaman na pagkakatawang tao ng mga pakpak, si Giu. Gayunpaman, hindi man lang siya nagkaroon ng oras para bumangon bago umagos ang mga itim na dugo mula sa kanyang bibig, ilong, at mga mata. Ang maliit na batang babae ay nakatitig ng hindi maintindihan habang sinusubukan ni Anunta na umubo ang dugo. Nang huminto ang pag-agos ng dugo, nahirapan siyang huminga. Lumabo ang kanyang paningin at halos wala na siyang makita, puro dugo lang sa sahig. Alam niyang kabayaran lang yun sa sobrang paggamit ng sumpa. Nang sumunod na sandali ay walang magawa siyang bumagsak mula sa kama patungo sa sahig at sa gayon ay natakot ang batang babae. Pero nang nanginginig na siya at nagpupumilit na bumangon, tumakbo palabas ang dalaga na parang walang nangyari. Sa likod niya ay iniwan niyang bukas ang pinto. Nakita ito ni Anunta bilang kanyang pagkakataon para makatakas dito. Sa labas, natagpuan niya ang kanyang sarili sa gitna ng isang malaking kuweba na may maraming bahay at buhay na nakapaligid sa kanya. Ngunit sa sandaling natagpuan ni Anunta ang kanyang sarili sa gitna ng kalye,
marami sa mga naninirahan ang nagsimulang tumingin sa kanya ng may takot. At maingat silang tumingin sa kanya para sa magandang dahilan. Siya ay hindi maganda, at siya ay halos hindi naglalakad, pinupunit ang kanyang mga benda at halos hindi ginagalaw ang kanyang mga paa. Naguguluhan siyang tumingin sa paligid, iniisip kung nasaan siya. Nang laming-galinga siya sa paligid ay napagtanto niya na kahit na napakalaki ng lugar, hindi niya makita ang langit, marahil ay nasa isang underground city siya, ngunit paano siya naririto? Hindi niya maalala kung paano siya nakarating dito. Biglang natigil ang paggalaw niya sa karamihan ng ilang gwardya na nag-utos sa kanya na huminto. Ipinaliwanag nila ang kanilang kahilingan sa pagsasabing mukhang kainahinala siya at malinaw na hindi isang lokal. Pinayuhan nila siyang sumuko ng walang pagtutol dahil kapag tumanggi siya, mapipilitan silang atakihin siya. Napabuntong hininga si Anunta, yun na naman ang dating kwento, unang beses pa lang siyang sumulpot sa kung saan, gusto na siyang sip-A ng mga gwardya sa tagiliran dahil sa hindi pangkaraniwang anyo nito. Sinagot niya sila gaya ng dati na maaari nilang subukan. Ngunit biglang may sumulpot na lalaki na may dalang espada malapit sa kanya at bumaling sa mga tanod. At casual na tinanong sila kung nagkataon na nakita nila ang kanilang maliit na babae. Ngunit habang nakikipag-usap siya sa mga gwardya, napansin ni Anunta ang kanyang braso, o sa halip ay ang tato ng isang simbolo na may mata at mga pakpak. Naalala kaagad ni Anunta kung ilang taon na ang nakalilipas, pinayuhan siya ni Whitefoot na isaulo ang simbolo na ito dahil makakatulong ito sa kanya upang mahanap ang sagisag ng mga pakpak. Naalala niya kung gaano karami sa kanyang mga tagasunod ang may ganitong simbolo. Tinawag ni Anunta ang estranghero at akmang ilalagay ang kamay sa balikat nito. Ngunit sa sumunod na sandali ay halos mawalan siya ng braso nang sumipol sa hangin ang espada. Nagawa ni Anunta na makaiwas ngunit ang espada ay sumipol mga milimetro lamang mula sa kanyang mata. Napakalapit nito at bahagyang ginupit ng espada ang buhok ni Anunta. Lumingon sa kanya ang estranghero at nakangiting sinabing ikinalulungkot niya yon, ngunit hindi niya gusto na hinawakan siya sa balikat mula sa likuran. Hindi hahayaan ni Anunta ang gayong kabastusan na hindi mapaparusahan at nabawi ang kanyang balanse. Agad siyang nagpakawala ng isang nakakadurog na suntok gamit ang kanyang kamao na nagawa pang iwasan ng estranghero. Tumingin ang estranghero kay Anunta at inisip na malakas talaga ang lalaking ito. Tumalon ang estranghero, nasira ang distansya at sinabi na ito ay isang magandang pagtatangka, ngunit ngayon ay kanyang turn. Pero naisip niya, wow, mukhang mamamatay na ang lalaking ito. Pero hindi siya natatakot na lumaban. At mayroong isang napakalakas na aura na nagmumula kay Anunta na nakikita ng kanyang kalaban at nagsimulang magsisi na masangkot. Hindi rin lalaban si Anunta sa wala, kaya tinanong niya ang eskrimador kung paano niya nakuha ang markang iyon sa kanang kamay. At ano ang kinalaman nito sa pagkakatawang tao ng mga pakpak? Ngunit wala siyang nakuhang sagot, sa halip ay mabilis na umatake ang eskrimador. Halos hindi napigilan ni Anunta ang unang suntok. Ngunit sinundan nito ng sunod-sunod na suntok na ang ilan ay nag-iwan ng malalalim na hiwa sa dibdib ng ating bida. Hinawakan ng eskrimador ang espada na tila karugtong ng kanyang braso at kasama nito ay walang alinlangan siyang hamampes ng suntok. Si Anunta na umaatres ay napilitang idiin ang sarili sa pader. Ang eskrimador na nakikita na ang kanyang kaaway ay nalilito ay masiglang sinabi sa kanya na kung gusto niya ng mga sagot, dapat niyang subukang mas mabuti. At idinagdag na ang tanging pagpipilian para sa kanya upang makakuha ng mga sagot ay upang talunin sila sa pamamagitan ng puwersa. Ang kanyang espada ay kumikinang habang siya ay naghahanda ng isang matinding suntok na malapit nang tapusin ang kawawang sugatang halimaw na ito. Sa isang tulak ng espada, isang malakas na alon ng malakas na puwersa ang sumugod patungo sa aming bida at lumipad ang usok sa lahat ng direksyon. Bumabalot sa lahat ng nasa paligid niya. Hindi malinaw kung ang suntok ay tumama sa target nito o hindi. Nang maalis ang alikabok, nagulat ang eskrimador sa kanyang nakita. Bahagyang nagbagong anyo si Anunta bilang isang hayop at ipinagtanggol ang sarili mula sa suntok gamit ang kanyang mga kamay. Isang malaking hiwa ang makikita sa dingding sa kanyang likuran, ngunit hindi siya nasaktan. At ngayon ay nakatitig siya sa kanyang kalaban ng masama at nakatutok na titig. Ang eskrimador ay nagkunwaring kontrolado ang lahat at naiinis na tinanong kung ano ang nangyari sa kanyang mga kamay. Habang ang mga gwardya ay hindi ibinahagi ang kanyang kalmado at sa takot ay nagpadala ng isang mensahero upang ipaalam sa reyna ang nangyayari at humingi ng reinforcement sa lalong madaling panahon.
Ang mga mata ni Anunta ay kumikislap sa galit at siya ay sumugod sa pag-atake gamit ang kanyang claw na kamay. Hindi na niya ito dadalhin pa. Malakas at mabilis ang kanyang welga, ngunit nagawa ng eskrimador na makaiwas at basta-basta itong naaninag gamit ang kanyang espada. Ang eskrimador ay umiwas ng suntok at napagtanto na ang bawat pag-atake ay sapat na malakas na kung direktang sasalubong niya ito, malamang na mabibigo ang kanyang espada. Ngunit agad niyang napansin na may kahinaan ang kanyang kalaban. Dahil malayo na siya sa pinakamabuting kalagayan niya at pagkatapos ng sunod-sunod na pag-atake, humihinga siya ng malalim at tila halos hindi na nakatayo sa kanyang mga paa. Biglang yumuko si Anunta dahil sa pag-ubo. Nakita ng eskrimador ang kanyang pagkakataon dito at napagtanto na ito na ang kanyang pagkakataong manalo ay sumugod sa pag-atake. Sa isang kidlat na mabilis at mahusay na hinasa ang lunge, sinaksak niya si Anunta sa dibdib. Kadalasan sa mga ganitong kaso ay tapos na ito, at ang eskrimador ay sigurado sa kanyang tagumpay, ngunit ito ay isang hindi pangkaraniwang kaso. Sa halip na mamatay, ang katawan ni Anunta ay nagsimulang magliyab ng itim na apoy at ang sumpa ay nagsimulang kumalat sa kanyang buong katawan. Hindi na malaya ng eskrimador ang nangyayari. Hindi na mukhang tao si Anunta, unti-unting nagiging ngipin ng isang itim na dragon ang kanyang mukha. Ang kanyang mukha ay binaluktot ng isang pagniwi ng galit. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mag-alab sa apoy, at siya ay nagpakawala ng isang nakakatakot na dagendong. Ang takot na eskrimador ay napilitang umatras, hinugot niya ang kanyang espada mula kay Anunta at tumalon. Si Anunta naman ay napahiyaw sa sobrang sakit at nagpatuloy sa pagbabagong anyo ng isang dragon. Sa isang iglap, nakatayo na ang mala-dragon na butiki sa harap ng eskrimador na nagliliyab sa galit at galit. Ang mga naninirahan sa underground na lungsod, na nakakita ng lahat ng ito ay nagyelo sa takot at sindak na hindi makagalaw. Maging sa mukha ng eskrimador ay bakas ang anino ng pagdududa at takot, nanginginig ang kanyang kamay. Ang nakakatakot na hayop mula sa kanyang mga bangungot, lahat sa itim na apoy ng galit ay papalapit sa kanya. Napagtanto ng eskrimador na ang kanyang espada ay magiging walang silbi tulad ng isang palito sa sitwasyong ito at ibinalik ito sa kanyang scabbard. Sa wakas ay napagtanto niya kung anong emosyon ang naranasan niya kanina. Tila naranasan niya kung ano ang tunay na takot sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Kung ikukumpara sa isang napakalaking halimaw, napakaliit niya at walang silbi, ngunit hindi pa rin siya susuko at maghanda na tanggapin ang kanyang kapalaran. Ngunit bigla siyang tinawag ng isang boses na nagsasabing tinawag siyang kwago at sinabihan siyang umatras. Ito ay si Reyna Rag Elsa, na personal na sumagip at ngayon ay naghahanda upang maghatid ng isang mabagsik na suntok sa halimaw. Isang malakas na suntok ang ginawa niya sa leeg sa ilalim ng bungo ng halimaw, ang gayong suntok ay mapuputol agad ang ulo ng oso, ngunit nag-iwan lamang ito ng maliit na hiwa na nagpaungol sa dragon sa galit. Ang Reyna ay nakatayo mismo sa harap nito, napapaligiran ng isang pulutong ng mga mandirigma. Pinalibutan nila ang halimaw sa lahat ng panig at umaagos ang dugo mula sa sugat sa leeg nito, ngunit tila wala sa mga ito ang makapagpigil sa dragon. Nakiusap si Nadia na tumigil na sila, huwag itong saktan o patayin dahil hindi naman nila ito kaaway. Ngunit iba ang opinyon ni Reyna Rag Elsa, sinabi niya na dahil sinaktan niya ang kanyang mga tao, hindi niya ito bubuhayin. Pagkatapos noon, lumaban siya at sinabing tatapusin niya ang pangit na halimaw na ito dito mismo. Ang mga mata ng dragon ay kumislap sa pulang galit. Ngunit ang sumunod na nangyari ay nagulat sa lahat ng naroroon, itinaas nito ang higanteng clawed paw. At sa isang kidlat na mabilis na paggalaw, pinasok niya ang kanyang mga kuko. Tinitigan siya ng Reyna nang hindi maintindihan, anong uri ng baliw na nilalang ang kayang gawin ng ganoong bagay. Lumilitaw na ibinaon ni Anunta ang kanyang mga kuko sa biyak sa kanyang leeg. Hindi maintindihan ni Rag Elsa kung bakit niya ito ginagawa. Ngunit hindi siya tumigil doon at itinusok ang isa niyang kamay sa sugat at sinimulang punitin ito gamit ang dalawang kamay. Sa isang nakakasukang tunog ay nagsimulang humiwalay ang kanyang ulo sa kanyang katawan. Ito ay isang tanawin na hindi para sa mahina. Hindi rin maintindihan ng mga mandirigma sa paligid niya kung ano ang ginagawa niya at kung bakit siya nagpapakamatay. Sa kalaunan ay pinunit niya ang kanyang sariling ulo at nahulog bilang isang nagniningas na bangkay sa lupa. Sa lahat ng naroroon ay si Nadia lang ang naawa sa kanya. Ang iba ay tumingin sa nasusunog na bangkay na may takot at hindi maintindihan. Nagtaka rin ang Reyna kung sino siya. Kahit na pinapatay niya ang kanyang sarili, si Anunta ay buhay pa rin at ngayon ay nakahiga sa lupa.
Maya-maya ay nagsusumbong na sa reyna ang isa sa mga babaeng mandirigma. Iniulat niya na ayon sa kanyang mga tagubilin, ang barbarian ay nakulong sa isang piitan at inilagay sa ilalim ng mapagbantay na bantay. Gayon din ang sagisag ng kalikasan, na nasa kustudiya din at naghihintay sa kanyang paghatol. Sa ngayon ay naghahanap pa rin sila ng mga saksi, ngunit sa unang tingin ay isang nakakatakot na kaguluhan ang eksenang yun ng rumaragasang halimaw. Idinagdag ng isa pang mandirigma na sa lalong madaling panahon ay kumalat ang mga alingawngaw sa paligid ng kuta at ito ay isang sandali lamang bago ang mga tao ay magsisimulang humingi ng pagpatay sa halimaw na yun, ang demonyong pagkakatawang tao. Nang magtipon-tipon ang lahat sa paligid ng Round Table, tulad ng Knights of the Round Table ni King Arthur, inihayag ng reyna na magsisimula na sila ng emergency meeting at lahat ng naroroon ay alam na ang nangyari. Ang pangunahing isyu sa pulong na ito ay isang dayuhan na nagngangalang Anunta. At idinagdag ng reyna na siya ay gagawa ng isang pangwakas na desisyon pagkatapos makinig sa lahat ng mga punto ng pananaw na naroroon. Ang unang nagsalita ay isang babae na nagngangalang Rupa, na siyang ika-4 na commander ng Levitian at ang pagkakatawang tao ng bangis. Tinanong niya kung gaano katagal nila itatago ang halimaw na ito sa kanilang kuta at idinagdag na walang mapagpasyahan, patayin na lang ito at yun na. Sumunod ay si Aul, ang ika-3 Levitian commander at ang sagisag ng isang eskrimador. Hindi siya sang-ayon sa ideya ng dalaga at sinabing napakalupit nito. Pinayuhan niya itong gamitin at i-research si Anunta dahil napaka-curious niyang karakter. Sumunod ay si Tarkan, pangalawa sa utos ng Levitian at ang pagkakatawang tao ng pananakop. Wala naman daw siyang pakialam. Matapos makinig sa kanila ang reyna ay lumingon kay Bernhard at tinanong kung alam niya ang mga kakayahan ng barbarong ito. Kumpiyansa niyang sinagot yun, oo alam niya. Si Bernhard ay ang unang Levitian commander at ang pagkakatawang tao ng kagitingan. Nang marinig ang kanyang sagot ay nagalit si Rupa, tinanong siya kung nagbibiro siya. Bakit niya dinala ang halimaw na ito sa kuta at ano ang iniisip niya kung alam niya kung gaano ito mapanganib? Sumagot si Bernhard na sumang-ayon siya na ang presensya ni Anunta ay nagdulot ng kaguluhan. Gayunpaman, naramdaman pa rin niya na dapat ay iniwan siya ng mga ito dito. Siya ay bumaling sa reyna at idinagdag na ang kanyang kapangyarihan ay walang alinlangan na napakahusay at mapanganib at gayunpaman siya ay ganap na nagtatanim ng pagkapuot para sa pagkakatawang tao ng mga pakpak tulad ng lahat ng narito. Kung makokontrol nila ang kapangyarihan at lakas na ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang na sandata sa kanilang mga kamay. Matapos makinig sa lahat, nagpasya ang reyna, nagpasya siyang panatilihin ito bilang isang auxiliary force. Hindi sumang-ayon si Rupa sa desisyong ito at nagalit kung paano makikinig ang sinuman sa gayong katangahang mga mungkahi. Naghanap siya ng suporta sa mga kilos na naroroon at bumaling kay Aul, ipinaalala sa kanya na nakipag-away siya sa kanya at sinabing kung siya ay mas seryoso ay maaari niyang malutas ang kanilang problema sa halimaw sa isang suntok at wala ng problema ngayon. Ngunit hindi niya yun nakita at sinagot siya na hindi talaga tama na sabihin niya yun, kung iisipin na siya mismo ang nagpilit sa laban na yun. Panghuli, idinagdag niya na tama si Bernhard at magiging kapaki-pakinabang ang taong ito. Naalala niya ang sandali mula sa pakikipag-away kay Anunta at sinabi na kung nag-away sila ng seryoso at hanggang sa huli, wala sa kanila ang umalis sa isang piraso. Ang mga salitang yun ay labis na ikinagulat ni Rupa at tinanong niya kung ano. Ngunit gayunpaman, ang lahat ng galit ni Rupa ay walang epekto sa anuman dahil nagawa na ng reyna ang kanyang huling desisyon. Sa sandaling yun ay lumitaw ang isang silweta sa simula ng bulwagan. Nang makita ito, sinabihan ng reyna ang messenger ng Rabbit's Foot Information Agency na pumasok. Pumasok sa meeting room si Whitefoot, pamilyar na sa amin. Masaya niyang ibinalita sa lahat na si Whitefoot, ang pinakamabait sa lahat ng empleyado ng ahensya, ay dumating sa utos ng reyna. Habang ang pagpupulong ay nagpapatuloy sa itaas na palapag sa isang lugar sa kailaliman ng piitan, isang malungkot na bilanggo ang nanghihina. Mahigpit na nakadina si Anunta sa 3 kadena ng sabay-sabay, na syempre ay hindi siya mahahawakan kung pakawalan niya ang kanyang sumpa, ngunit ayaw pa niyang gawin yun sa kanyang sarili. May mga bisita pala siya kasama ang isa pang messenger mula sa Rabbit's Foot Agency. Tinanong niya si Anunta saan kung kumusta siya. Sinabi pa niya na natakot na siya na tumakbo siya palayo sa kanyang buntot sa pagitan ng kanyang mga binti, ngunit sa nangyari ay hindi na kailangang mag-alala. Si Anunta bilang tugon ay tumingin lamang sa kanya sa kanyang pagod na tingin. Nang makita siya ng messenger, labis niyang hinangaan ang hitsura kaya nawalan siya ng galit. Sino ang babaeng yun?
Lumapit si Whitefoot at kinamusta ang dakilang Empress at ang mga naruroon na maluwalhating bayani. Masayang sinabi niya na bilang isang hamak na information merchant ay binibigyan niya ng respeto silang lahat. Lahat maliban sa Reyna ay nakatingin sa kanya, hindi nila naiintindihan kung sino siya o kung paano siya napunta rito. Higit pa rito ay wala siya sa sarili, may kasama siyang maliit na babae na katabi ng walang malay na si Anunta at ngayon ay hawak-hawak niya si Ruby ang butiki na tila tinanggap ang kanyang kapalaran bilang isang teddy bear. Masayang bati ni Owl sa batang babae. Tinawag niya itong Rocklet at sinabing para siyang istorbo sa paglalakad at mawawala sa isang iglap kung maabala sa ibang bagay kahit isang minuto. Pinayuhan siya ni Whitefoot na huwag maliitin ang kanyang merito dahil ang maliit na bata ay may parehong kapangyarihan tulad ng ginawa niya at maaaring suplen ang espasyo. Tumingin si Bernhard sa mensahero at tinanong ang Reyna kung sino siya. Mukhang pamilyar sa kanya ang Reyna at sumagot na siya ay isang mataas na ranggo na miyembro ng isang ahensya ng balita na kilala bilang Rabbit's Foot. At ilang linggo na ang nakalipas ay inalok niya siya ng deal. Pagkatapos sa kanyang matamis ng ngiti ay tinanong ni Whitefoot ang Reyna kung interesado ba siya sa kapangyarihang sirain ang pagkakatawang tao ng mga pakpak. Pagkatapos ay sinabi niya na noong una ay itinuring niya ang gayong kahilingan bilang kalahating kalokohan, ngunit ngayon ay sigurado siyang posible ito. Parang inisip ni Whitefoot ang lahat ng ito at naunahan. Pagkatapos ay naintriga ang Reyna sa kanyang alok at hiniling na sabihin niya ang kanyang mga tuntunin at kung ano ang gusto niya bilang kapalit ng kanyang mga serbisyo. Masayang pinalakpakan ni Whitefoot ang kanyang mga kamay at sinabing malumanay at maganda ang takbo ng kanilang pag-uusap, at ang tanging nais niya ay ang patuloy na pagsasama ng Rabbitfoot at Levitian. Bilang kapalit, gagamitin ng kanilang organisasyon ang lahat ng kanilang kapangyarihan para tulungan silang talunin ang pagkakatawang tao ni Wing at iaalok sa kanila ang mga serbisyo ng Revenge Incarnation. Habang sinasabi ng Reyna ang mga tuntunin ng deal sa kanyang mga kaso, ang mga pinto ng piitan na kinaroroonan ni Anunta ay nakabukas na. Naputol din ang mga tanikala na nakahawak kay Anunta. At nang si Whitefoot ay natapos na maglahad ng kanyang mga termino ay nag-ambala siya ng isang boses na nagsasabing ito ay lahat ng impormasyon sa basura. Ang babaeng kuneho ay sabay na awkward na natahimik dahil dito. Nagulat ang Reyna at lahat ng naroroon sa kung sino man ang dumating. Tanong niya, how dare they claim na kayang lampasan ng isang tao sa pamamagitan ng paggawa ng lahat ng ingay na ito? Hindi mahalaga kung ano ito, kooperasyon o kompromiso, wala sa mga ito ang kinakailangan. Nagtatanong na tumingin ng daga sa kanyang bisita. Agad na nabuhay ang butiki na nasa kanyang mga bisig at tuwang-tuwa nang makakita ng pamilyar na mukha. Agad itong tumalon mula sa yakap ng batang babae at napasigaw na tumakbo patungo sa amo nito. Ipinagpatuloy ni Anunta ang kanyang pananalita na ang tanging papatay sa pagkakatawang tao ni Wings ay siya. At walang nang ahas na hamarang sa kanyang daan. Agad na nagalit si Rupa at nagsimulang mag-transform sa kanyang pagkakatawang tao na nagsasabing siya ay isang hamak at kriminal at dapat ay nasa piitan. And anyway, anong ginagawa ng mga guard dito na naglalakad siya ng walang sagabal? Nilinggan niya ang Reyna at hiniling na ibigay na lang niya ang utos at tatalunin niya ang kalokohan ng lalaking ito ngayon. Ngunit inutusan siya ng Reyna na huminahon dahil gusto niyang marinig ang iniaalok nito. Ibinaling ni Rag Elsa ang kanyang atensyon sa mga gallows ni Anunta. Na sumasakop sa kanyang buong katawan, ang bawat isa sa mga peklat na yun ay nagsasalita tungkol sa bilang ng mga labanan na kanyang nakipaglaban. At ang nagngangalit na enerhiya na damaloy ng matindi sa ilalim ng kanyang balat at pumuno sa kanya. Hindi ito may kukumpara sa anumang nakita niya noon. Kaya't siya ay isang patayan sa laman, ang taong sagisag ng pagpatay at paghihiganti. Agad na nag-alala si Whitefoot at nawala ng tiwala, itinuro niya si Anunta at sinabing ito ang pinakamalakas na trumpo ng kanilang organisasyon. Ngunit hindi pinahintulutan ni Anunta ang ugali na ito at agad na ipinatong ang kanyang kamay sa ulo ni Whitefoot dahilan para mapasigaw siya sa takot. Masungit ang mukha nitong tumingin sa kanya at tinanong siya mula noong naging pag-aari siya ng kanilang organisasyon, gusto ba nitong mamatay sa mga ganoong pahayag? Habang pinapakita ni Anunta si Whitefoot na siyang namamahala, isa pang babaeng empleyado ng news agency ang lumapit sa kanya mula sa likuran. Siya ay tahimik na lumapit sa kanya mula sa likuran, niyakap ang kanyang braso, at sinabi na sa kabila ng lahat ay nawala siya sa pagkakatawang tao ng mga pakpak. Mahihirapan siyang pumunta mag-isa kaya kailangan niya ng mga kakampi. Si Anunta ay tumingin sa kanya nang hindi makapaniwala at naisip sa kanyang sarili, kung ano ang isang bastard.
Tiningnan ng Rabbit Girl na Blackfoot ang sitwasyon ni Whitefoot at nagkomento na tila nahihirapan siya. Sumagot si Whitefoot, "Eksakto sa nakikita mo." But then she said that more important than that ay nawala na naman ng control si Anunta at mukhang kumpleto na ang adjustment ng powers niya ayon sa plano nila. Ngunit biglang nakialam ang Reyna sa lahat ng ito at direktang tinanong si Anunta kung talagang kaya niyang patayin ang pagkakatawang tao ng mga pakpak. Sinimulan kaagad ni Whitefoot na sabihin yun ayon sa kanilang kasunduan. Ngunit ang Reyna na may seryosong tingin ay agad siyang pinigilan, sinabing si Anunta ang tinatanong niya at hindi siya. At idinagdag na ang pinagmulan ni Anunta ay walang kahalagahan sa kanila. Hindi nagmamadaling sumagot si Anunta at nagpatuloy ang Reyna sa pagsasabing mayroon pa rin siyang tiyak na pag-aalinlangan tungkol sa kanya, ngunit nakita rin niya ng kanyang sariling mga mata ang kapangyarihan nito. Ang lahat ng natipon dito ay may iisang layunin, ang sirain ang pagkakatawang tao ng mga pakpak. At nagsilbing batayan din ang layuning yun sa pagkakabuo ng kanilang organisasyon. Halimbawa, ang taong nakasama niya kamakailan sa isang matinding labanan, si Owl, ang eskrimador ng pagkakatawang tao. Dati siyang miyembro ng isang angkan na nagsilbi sa pagkakatawang tao ng mga pakpak, ngunit ang angkan ay nawasak ng isa sa mga miyembro nito na nagkimkim ng sama ng loob at nakakuha ng kapangyarihan mula sa pagkakatawang tao ng mga pakpak. Para dito siya ay nanumpa ng paghihiganti at sinunog ang marka sa kanyang kamay gamit ang kanyang sariling kamay. At malugod siyang tinanggap ng Reyna sa hanay ng kanilang organisasyon para dito. Ngayon ang nakita ng Reyna ay ang mabangis na galit na naramdaman ni Anunta para sa pagkakatawang tao ng mga pakpak. Sa wakas ay nagsalita si Anunta at tinanong ang Reyna kung ano ang kanyang pangalan. Agad siyang sumagot na ang pangalan niya ay Rag-Elsa Einherjar. Sa wakas ay iniwan ni Anunta ang ulo ni Whitefoot at tinanong ang Reyna ng retorika kung gusto niyang malaman kung kaya niyang patayin ang pagkakatawang tao ng mga pakpak. Kumpiyansa niyang ipinahayag na ikinuyom ang kanyang kamao na siya ay nagtataglay ng kapangyarihan na halos walang limitasyon. Sa katunayan, ang mas sinumpa niyang mga hayop at pagkakatawang tao na kanyang nilalamon, mas maraming kapangyarihan ang kanyang natamo mula sa kanila. Dahil dito, ang kanyang lakas ay nagawang lumago ng walang katapusan. At sa sandaling mabawi niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan at lamunin ang lahat ng mga halimaw, pupunitin niya ang pakpak na pagkakatawang tao. Kaya pinayuhan niya ang mga ito na manahimik at makipagtulungan sa kanya dahil ito lang ang paraan para matupad nila ang kanilang layunin. Si Rupa ay napakayabang at walang pakundangan na tinanong niya ito kung nawalan na ba siya ng loob, ngunit tila iba ang iniisip ng Reyna. At sa susunod na sandali ay tumawa siya ng malakas, na nagsasabi, tunay na isang walang hiyang kapwa. Pagkatapos noon ay bumangon siya sa kanyang trono at nagsabing mabuti. Nagsimula siyang maglakad palapit sa ating bayani at manumpa ng karangalan ng isang Reyna. Ang Leviathan na iyon ay sasama sa kanya, ang sagisag ng paghihiganti, sa isang alyansa. Kaya ang maalamat na alyansa ay ginawa at ngayon ang pagkakatawang tao ng mga pakpak ay walang pagkakataon o hindi. Pagkatapos nito, agad na ipinatawag ng Reyna ang kanyang dalawang katulong. At sinabihan silang dalhin si Nadja dito. Samantala, sa isang lugar na malayo sa mga hangganan ng kanilang mundo sa santuaryo ng pagkakatawang tao ng pakpak. Sa kahabaan ng koridor ng santuaryo, ang tagapagtanggol ng pagkakatawang tao ng pakpak, na ang pangalan ay Bekharon, ay tumatakbo. Lumapit siya sa pinto, huminto at naghintay na makapasok. Pagkaraan ng isang segundo, tumunog ang boses ng pagkakatawang tao ng pakpak na nagsasabi sa kanya na pumasok. Ang susunod na tanawin ay lumitaw sa harap niya. Sa arena ay pinatay ni Zeus ang isa pang mahiwagang hayop, at ang panunood sa kabuuan ay ang pagkakatawang tao ng mga pakpak na may apat na iba pang mga figura. Ang apat na figure na ito ay aktwal na mga banal na pagkakatawang tao. Ito ay lumabas na ang pagkakatawang tao ng mga pakpak ay nagtipon at nagpasakop sa 4 sa 6 na banal na pagkakatawang tao. Si Zeus ang panglima, at tumatawa ng baliw gaya ng dati pagkatapos patayin ang halimaw. Ang pagkakatawang tao ng mga pakpak na nakatingin sa kanya ay taimtim na nagpahayag na ipinagdiriwang nila ang kapanganakan ng isang bagong kapatid. Magalang na yumuko si Bekharon sa kanyang Panginoon at sinabing tinipon niya ang lahat ayon sa ipinag-utos sa kanya. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng pagkakatawang tao na may ngiti na buksan ang daanan. Pinunasan ni Bekharon ang kanyang mga kamao, at agad na lumitaw ang isang daanan sa likuran niya. Ito ay humantong sa isang maliit na isla sa gitna ng kadiliman at ang pagkakatawang tao ng mga pakpak ay agad na naghanda upang pumunta doon.
Sa nangyari, maraming kakilakilabot na halimaw at halimaw sa ibaba, naghihintay sa pagpapakita ng kanilang Panginoon.